Hi! Hello! Good afternoon! Maayong hapon sa tanan. Maray na hapon, mga taga Bicol. Maayong buntag sa inyong nga tanan, mga taga Visayas and Mindanao. Magandang araw po at hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. And good afternoon to everyone, yung mga nasa ibang bansa. Welcome Yes. po dito sa aming programang A day with Ate Grace. and Kuya Vince. Yes. Ngayong Sabado, anong petsa na tayo Kuya Vince ngayon? 20 28 ba? Parang 28. 27. Ano ka ba? 27 ba? 20, oo, tama. 26 pala Ala, kahapon. nagbilang. Natuloy pala. 27. Okay. Sige, sorry. 27 pala. Advance Ay, ako. Masyado akong hindi. advance. Tsaka masyado kang busy ka kasi kung ano-anong ginagawa mo dyan Kaya nga. sa iyong Oo. bahay-bahayan dyan. Oo nga. Ang hirap pala ng ganito. Yung yung very busy pero nakaka-enjoy naman at nagkikita tayo even tuwing linggo at Oo. magkasama tayo sa gawain ng Panginoon. Yun Amen. ang Amen. nakakatuwa sa lahat. Oo, kaya lang parang sinabi mo sa akin, parang balak mo nang bumalik ng Naga. Oo, meron na ano na sabi ni Lord, return to the land of promise. Ganon. Land of Promise! Okay, very good. Yes, promised O land siya. natin. O siya. Nako, kanya. Ayan, kailangan nating muni-muni. O sige, mag-pray ka muna siguro. Okay, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli po kaming nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay pong tapat ka sa iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang laging kasama namin, ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming provider, ikaw ang lahat sa aming buhay. Maraming salamat sa kalakasan, maraming salamat sa kagalakan ni Kuya Vince. Bagamat may mga kinakaharap kami mga pagsubok, pero immediately, Panginoon, i-resolve niyo po ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa mga salita na walang pagsubok na hindi namin kayang harapin at lagpasan at kami magtagumpay laban sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami magbubulay-bulay tungkol sa authority as a believer. So, believer of Christ na siyang paraan upang kami ay makapunta dyan sa iyo, aming Ama. Pagpalain mo po ang bawat tagapakinig, tagapanood namin sa hapong ito. Ikaw po ang maluwalhati sa aming pagbabahaginan ng lahat ng magagandang bagay mula sa iyong mga salita. Po ang aming samot na langis na ipangalan ni Jesus. Amen. 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 Yay! Ganda ng Okay. topic natin, ha? Ito na yung powers na sinasabi ko Yes. palagi. Kaya Na nga, powers, authority powers natin. talaga. Authority Powers, natin yan. powers, yes. Uh, Eto na. Ang ating pag-uusapan ay sa lesson 6 na tayo ng level 2, Kuya Vince. Parang ang Oo. bilis-bilis. At Naku, ito po hindi ay ang tagal din natin, ha? Meron pa hindi, tong level 3. May may level 3 level pa 3 to. pero ibig sabihin, parang nai-enjoy natin, parang ang bilis lang ng araw. Eh kasi naman, ang ganda Maya-maya ng ating niyan, mga pinag-uusapan. maya-maya niyan, tagulan na, nasa Naga na si Kuya Vince. Kaya Yes. lang hindi kami makadiretso doon. Alam niyo na, yung kasama ko, anti hot flashes. Meron kasi siya. Yan. May problema siya pagka masyadong mainit ang panahon. Pero lahat naman siguro tayo. So our lesson for today is yung lesson 6, level 2, authority of the believer. Ito po ay isinulat para sa atin sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos ni kapatid na Andrew Womack. Yes. Ating magiting na lingkod ng Panginoon at ito'y kanyang in-encourage na ibahagi po sa lahat ng mananampalataya ayon sa conviction na meron siya galing sa Panginoon. So, ano kaya ang authority? Exciting ito.
Di ba mga tao mahilig sa, meron akong karapatan, meron akong kapangyarihan. Pag authority kasi kapangyarihan, di ba, Kuya Mm. Vince, kapangyarihan o Mm. karapatan, parang authority of the believer. Ano kaya yon? Meron pala niya tayo noon. O yung mga hindi nakakaalam, meron tayong authority as a believer of Correct. God through Christ. So, God has given us authority as believers. In order to address this, we're going to have to deal not only with the authority we have as a believer, but also the authority of Satan para malaman natin ang ba limitasyon ni Satan at Mm. gaano ba ka lakas ang extent ng authority na binigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. He has been blown out of proportion. Si Satan po yun. Christians have been led to believe we are fighting a being whose power is superior to ours. Yun ang akala natin dati, kaya pag sinabi mong demonyo, takot na takot tayo. Pag hindi natin alam na tayo ay merong authority as a believer. So let's continue. And we are just barely are able to cope with him. That's only what the scripture teaches. That's not what the scripture teaches at all. Yung hindi po yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. It does say in Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So Satan is a factor. Mm. It does exist. Totoo yan na siya ay Mm. Mm. nag-exist. Hindi po siya imagination lang. Yes. Satan really exists. He has a hierarchy of principalities and powers that we are dealing with, I should say. But in the verse just prior to this, it says that we have to stand against the wiles of the devil. Tayo ay kailangang tumayo at humarap doon sa mga pakana ng demonyo o ng diablo. The only power Satan really has against us is deception. Ano tawag sa deception sa Tagalog, Kuya Vince? Lininin Ah, lang tayo. panlilin lang. Lininin lang yan. Oo, nagtatanong, siya din sumasagot. Okay, thank you. It doesn't have power to just overcome us. Hindi niya tayo kayang talunin pagka ikaw ay na kay Kristo na. Mm. Ang iyong authority o ang iyong kapangyarihan ay higit na mataas at malakas kesa sa kapangyarihan ng demonyo. Bakit ka matatakot sa demonyo? Pagka meron sa ating nangyaring masama, lagi nating sinisisi yung kaaway. Pagka minsan parang nakakaawa din si Satanas. Talo na nga siya, tapos siya pa yung napagbibintangan. Pero Mm. minsan pala kasalanan din natin. Pero Correct. let's try to see here kung ano nga ba talaga yung authority na sinasabi dito. Na ang ating pakikipaglaban ay hindi po sa tao. Halimbawa, yung tao ay merong kapangyarihan ng demonyo sa kanyang buhay, hindi siya yung tunay nating kaaway. Ang kaaway natin ay yung espiritu na nag-iimpluwensya sa kanyang pagkatao upang gamitin sa panlilinlang laban sa atin ng mga mananampalataya ni Kristo. In Genesis chapter 3, we see that when the first temptation came against Adam and Eve, Satan didn't come with some super force or superior force, I should say. For instance, instead of inhabiting a mammoth or an elephant, putting his foot on Adam's head, threatening them and saying, serve me or else, parang tatakutin siya kasi malaking hayop yung ginamit na, parang yun ang ginamit na pasukan ni Satanas. But instead, he inhabited a snake, the most subtle creature God made. So the word subtle means sly, deceptive, or cunning. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin ng subtle. Yung mapanlin lang na ahas ang Hindi ginamit. mo napapansin, ikaw pala ay nalilinlang na. Yes, nalilin lang ka Parang na.
parang doon sa mga fake news, hindi mo Kaya nga, napapansin. di ba, pagtingin mo una dun sa fake news, ganito-ganito, kasi sanay na Akala sanay mo tayong totoo, magpa-browse, kala mo totoo, yun pala, nauto hindi. ka lang. Kaya Yes. nabubuisit ako pagka may Okay. mga sinasabing, ang China daw, ganito, gano'n. Ay, hindi ko yung pinakikinggan, dire-diretso ko. Yes. Kaya nga ako, hindi na ako pag mga ganon, iniitsapwera ko na kasi nakakaabala lang sa'yo. Oo, oo, It's oo. better, Oo. it's better to look at the news doon mismo sa mga lihitimong Eh, page ng mga like halimbawa ako, pagka Manila hindi, Bulletin, alam mo, ang Inquirer. testing ko dyan, pagka hindi ko nadinig sa news, Yes. sa ABS-CBN or sa GMA, pag hindi ko doon nadinig, hindi yun totoo. Yes, So, kaya nga pag walang lumabas, oo. kaya kailangan or doon sa mga news sa US, mga ganyan. Nakikinig ako ng news sa US para may update ako sa international. Oh, yun. Pag hindi Yes. sinabi doon, katulad siyang mga gera-gera sa Iran at sa Israel o sa Russia at sa ano to? Croatia, ano? Ano nga yung kalaban ng Russia? Ukraine. 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 Kailangan talaga, it's from the right source. Kanya hindi Basta ako pagka, basta-basta natatakot. yes. Okay, basta pag-update tungkol sa Israel, kay 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 Amir tayo. Oo, okay, tama. Kay Amir Super, Tsarpati. Charpati. Updated tayo niyan pag nakikinig tayo sa kanya. So the reason Satan came through the snake was because he really didn't have the power to force Adam and Eve to do anything. Wala siyang kapangyarihang ganon. Mm. So he could only deceive. Ang kaya niya lang gawin, yung linlangin lang sila. 'Di ba? Parang gumamit lang siya ng mga salita na ma kaya nga yung 'di ba yung dila ng ahas medyo may dalawang ganyan. Hiwalay. Mm. Yes, magkahiwalay. So, yun yung isa para iba yung sinasabi, iba rin yung sinasabi sa kabila. So, yun po ang intindi ko. He could only deceive. He came against the nature and character of God and become to criticize him saying, God doesn't really love you. Ganon ang sabi ni Satanas. Hindi naman talaga kayo totoong mahal ng Diyos. He's holding things back from you kasi meron siyang tinatago. Meron siyang nililihim sa inyo, hindi sa inyo sinasabi. He used to deceive, he used deception to tempt Adam and Eve to sin against God. They were the ones who had all the authority, and the reason Satan had to do it this way was because he didn't have power to come against God. Yun yung kasi hindi pa masyadong naintindihan ni Adan at ni Eva kung ano yung authority na meron sila. Kaya na-deceive nila, na-deceive nung snake na ginamit ni Satan, si Adam at si Eve. Minsan, di ba, minsan ang gagamitin ng mga gustong manira sa relasyon natin kahit sa mag-asawa, yung alam mo, ang bait-bait mo. Sayang ka, kinakawawa ka ng asawa mo. Di ba? Yung mga ganun, Kuya Vince. Parang ganyan din yung ginawa nung ahas kay Adam and Eve. Gagamitin yung sasabihin sa'yo na, ay ganito, meron kang karapatan, may ganito ka. Para labanan mo yung isang tao. Mas mabuti ka naman kesa sa kanya. Actually, mas kaibigan kita kesa doon eh. Di ba? Parang ganyan ang nangyari kay Adam at Eve. So, marites na marites. Ang style talagang deception. So, Ayan. na-deceive, nadala naman sila. Ay talaga? May tinatago ba? May hindi ba sinasabi sa amin ng Diyos? Na syempre naglaro sa isip nila yon. Dahil nga po, ibinigay, excuse me, ang free will sa tao. Kaya po, nagkaroon ng ganong kaisipan si Adan at si Eva. Dubai, pahingi ng tubig, anak. Okay, ako Grabe. na. Oo, Ikaw na, ibig Kuya sabihin Vince. Go ahead. oo, ako na nga. Oo. There is so much more. I don't have time to go into. But
one of the main points I wanted to get across is that concerning the authority of the believer. You have to recognize that Satan has zero power and authority over you. Okay, zero. Zero power. Itlog. Wala siyang kapangyarihan. He is a defeated foe. His only power against you is to come against you with lies and deception. So talagang inaano, ginaganyan. Parang kanina lang, meron akong pupwedeng Oh ikabaliw, yes, di ba? dinidisipline. Pero hindi ako papayag eh. Hindi ako pumayag na ako ay maapektuhan doon sa apekto sa kanila. Naapektuhan sila. Kaya kung ano yung effect sa kanila, hindi kailangan maging effect sa akin. So ako naman, kalmado, ginising ako, di syempre parang, ano ba 'to sinasabi nito? Parang ba't may mga ganon, ganyan, Nalito, ganyan. nalito. Oo, nililito ako. So sabi ko, wait, I'm sorry. Kasi kagigising ko lang. Okay, okay, okay. So sige, gagawin ko na. Ganon, may pinagagawa sa akin. Kesyo ganito, kesyo ganun. So hindi ko na binother kung ano yung issue niya. Ang ginawa ko, yung pinagagawa sa akin. So ginawa ko na kaagad. Para wala nang problema, di ba? Hindi ako nag-isip ng Yes, kahit oo. ano. And inayos ko lahat yon, pinlansya ko lahat. Meron kasing hindi magandang mga nangyari, mga hindi pagkakaintindihan, pag ganyan-ganyan. Di syempre, tapos nalaman ko, ayos na pala yung hindi pagkakaintindihan. So, hindi naman kailangan itong mga Fix ganito. na. Diba? Fix na pala siya. So, hindi natin kasi alam kung ano talaga yung storya. So, kanya, kapag nalaman natin yung istorya, gumaganda na. Kanya, ang importante, hindi tayo makikihalo sa emosyon ng ibang tao. Yun yung number one. Yan yung ginamit ni Satanas, yung emosyon ni Eva, ginamit ni Satanas, na nadidinig naman ni Adan, nandoon sa likod. Yes. Adan, yun ang nakalagay doon sa Bible, nandun sa likod Kasi ni Adan. automatic binigay agad. Oo, inabot ka agad Kinuha naman niya, kinain din, di ba? So, ibig sabihin, naintindihan ni Adan yung emosyon na inaano Ni Eva. ni Satanas kay Eve at kay Adan na rin kasi alam ni Satanas na nadidinig siya. So, yun yung nangyari. Kaya ngayon, miski noong araw pang unang-una, defeated talaga siya. His only power against you is to come against you with lies and deception. If your life is being destroyed, you can say Satan is the one who is firing these shots at me. But you are the one who is giving him the ultimatum. So, umpisa pa lang, biruin mo, tinira ako hindi ko, wala ako sa wisyo kasi kagigising ko lang, gumising sa akin yung tawag na may komosyon, na may istorya. So, nung ma-realize ko, okay, okay, okay. So, ginawa ko yung pinakasimple kaagad ang ginawa ko. Tapos, at saka ko inayos yung kailangang ayusin. Kaya medyo mataranta ako kaninang umaga. So, kailangan talaga, we are on our toes who we are with. Di ba? So, kung talagang nakigad ka, kailangan mag-relax ka, bumaba ka, mag-humble ka. Kung nakigad ka talaga. Pero kung nakikisabay ka sa mga angat ng ibang tao, ay may problema yon, di ba? You're the one who has to respond to his lies and deceptions. Di ba? If you didn't yield to Satan, he would have no inroads or power against you. Kanya hindi ako maano ngayon ni Satanas. Ay kahit sa health ko, ay nako hindi. Tetelestay. Tapos na yan. Ayos na yan. Lagi kong sinasabi ngayon, tetelestay. Mm. Kaya alam ko maayos lahat yan. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. So in 2 Corinthians, naka-mute ka ate, hindi mo alam. Naka-mute ka. Nakamute pala ako. Oo, napindot mo. Sorry. Oo. In 2 Corinthians 10:3-5, it says, For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Huwag nating labanan yung flesh, di ba? Hindi yan ang ating ano. For the weapons of our warfare are not carnal, but Yes. But mighty they are through mighty. God, the pulling down of strongholds. So spiritual ang ating weapons, hindi karnal.
kanya ang ating responses is spiritual. Casting down imaginations. Ayan, yung sinasabi ko ngayon ng mga emosyon. Hindi tayo magsasubmit sa mga emosyon na yan. No? And kasi nagiging imagination, umaandar yan eh. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, talagang aanuhin eh. Kukontrahin, talagang ang intention ni Satanas ay Yes. kontrahin si God in every way kanya para makuha tayo. So tayo ang nagbibigay ng otoridad kay Satanas, no? And bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Kaya nga, yung 2 Corinthians 10:3-5, importante na huwag tayong mag-submit sa flesh. Kahit na may saying, the spirit is willing but the flesh is weak. Ibig sabihin, nag-agree ka sa flesh mo. Huwag mo na sabihin yon. The spirit is willing and the spirit will prevail. Dapat ganon. Diba? Hindi a-admitin mo yung flesh mo mahina. Wala. Talo ka pagka ganon. These scriptures are talking about the weapons of warfare. And every weapon mentioned refers to your mind. Dealing with thoughts, Satan doesn't have the power to do anything you expect through deception. Okay. I want to quickly summarize, sabi ni Andrew Womack, some things. In the beginning, God, of course, had all authority. All power and authority has to emanate from God because He is the only one who has the power Himself. Everything else is delegated from Him. Siya lang yung may power, tapos lahat, kailangan, isasangguni natin lahat sa Kanya. Delegated to Him. Oo, delegated to Him. So, talaga, si Satan has never had the right and power to rule over the earth. Wala talaga. Pero dito siya pinadala ni God dahil nga gusto niya magkaroon ng sariling kingdom. Eh yung kingdom niya gawin niya, pero gusto ni Satan kung anong meron si God, siya rin eh. Kaya kinukulit-kulit tayo, di ba? So, God gave the power to mankind, and when man fell, he yielded his God-given authority and power over the devil. Yun ang ginawa ni Adan. Kaya kailangan natin si Kristo para ma-reverse yun. Satan was never given power by God to oppress man or rule this earth. Ikaw na, sis. Okay, okay. At napaka napakaganda nung sinasabi nung shinare sa atin ni Kuya Vince. Itutuloy ko na. At ako'y Scripture does say, eto na. nawawala ka na naman. Nawawala na naman kasi napindot ko. Okay, so scriptures does say that Satan is the God of this world. Siya yun, katulad ng sinabi ni Kuya Vince. But it's not because God made him the God of this world. God never put Satan in a position above mankind. Yan ang totoo dyan. Hmm. And He gave mankind dominion and authority over the earth. Tayo, kasi di ba, ibinigay kay Adam ang dominion over everything here on earth. Kaso nga lang, kumbaga parang ibinenta ni Adan at ni Eva yung kanilang karapatan over every creature on earth. Yun ang nangyari dun sa kwento ng temptation sa chapter 3 ng Genesis. The only reason Satan has ever been able to oppress, dominate, or cause the problems he does is because people yield their God-given authority to him. So yung binigay na authority, katulad ng sinasabi ko kanina, ipinaubaya, nagpa-deceive o nagpalinlang si Adan at si Eva, kaya nawala sa kanila yon. Nakuha, nanakaw ng kaaway. Kasi wala namang ibang gawain ng kaaway o si Satanas, kundi ang magnakaw, pumatay at ano na yun? Tumira. Mag, Sumira. manira. To destroy, Destroy. to steal, and to kill. So yun ang trabaho ni Satanas. So in that case, pinatay yung espiritu ni Adan at ni Eva nung sila'y bumigay doon sa deception ni Satanas. And nag-yield sila sa direction ni Satanas sa kanila. Kaya
naagaw ni Satanas, nanakaw ni Satanas yung kanilang authority o kapangyarihan. On that very moment na sinunod nila yung panunukso ni Satanas. So, sana maging conscious tayo. Even this time yung ginagawa niya. This posed a real problem for God because He is a spirit and He gave authority over the earth to physical human beings. Only people who have physical bodies have the authority and power to rule and exercise influence in this earth. Kaya nga, nag-create si Lord ng physical being. Di ba? Finorm from the dust si Adan para magkaroon na, maliban doon sa image na spirit na hininga ng Diyos kay Adan, merong pinormang mismong nakikitang katawan ang Diyos. Dahil nga ang Diyos ay espiritu, sapagkat hindi magkakaroon ng influensya sa mga bagay sa mundo unless you are being seen, nakikita ka. So yun po yung sinasabi dito. Only people of the physical bodies have the authority and power to rule and exercise influence in this earth. Satan has to come to us and get us to yield an authority to him. That's the reason that he likes to inhabit the body. In scripture, demons have to have a body to possess because Satan can't do anything unless he is using a physical human body to work through. So kaya pumapasok siya, di ba may mga napuposes na para magkaroon ng authority at makapagtrabaho si Satanas. Minsan hindi naman talaga yung parang nababago yung boses, pero pumapasok si Satanas, ini-influensyahan yung buhay ng tao upang makapanira siya ng marami pang tao. Ganon po ang ginagawa ni Satanas. Because God is a spirit and has given authority to physical human beings, now in a sense, He has His hand tied, parang nagapos. It isn't because God doesn't have power and authority, but because of His integrity. Dahil ayaw naman ng Diyos na masira siya doon sa kanyang pagbigay ng otoridad sa tao na siyang magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo. So ayaw niyang bawiin yun kasi ang Diyos pag nagbigay, hindi niya ito binabawi, Kuya Vince. Yun ang totoo doon. That's why He cares about His integrity. He gave authority to physical human beings and to be true to His own word, He can just take it back and say, this isn't the way I wanted it. Time out, stop. We're going to do it over. O parang sabihin ni Lord, Adan at Eva, game over na tayo ha? Kasi pangit pala kayong bigyan ng authority, babawiin ko na yan. Hindi po ganun ng Diyos. Hindi siya masasabi, game over na. Si Satan, ano na yan, malapit na siya sa game over. No, God bound himself by His own word. Dahil doon sa kanyang binitawang salita na pinagkalabang otoridad kay Adan at Eva na extended sa atin, ngunit ito ininakaw ng kaaway dahil po yun sa kanyang salita, gusto niyang panindigan because He's a God of integrity. Throughout history, He looked for someone He could flow through. But the problem was that all men were corrupted and had yielded themselves to Satan. So what was He to do? Ano magagawa ng Diyos? Gusto niyang, di ba, nangusap siya sa maraming lingkod niya, sila Abraham, sila Moses, pero meron pa rin mga pinagdadaan ng problema dahil nga doon sa tinatawag na human nature na pinasok na ng kaaway ng Diyos na si Satanas dahil doon po sa pag-yield ni Adan at Eva sa temptation. Okay, let's move on. What God finally did was come to the earth Himself and become a man sa pamamagitan ni Jesucristo. This is tremendous when you understand it because now the devil was in big trouble. He had been using mankind's power, and God couldn't intervene directly to solve all these problems because man was willfully, legally yielding his God-given authority to Satan. Ibinenta, binigay na ni Satanas. So, hindi makuha-kuha ng Diyos yung otoridad na binenta kay Satanas. Pero ang Diyos hindi nawalan ng pag-asa sapagkat siya ay all-knowing God. Satan was wrong in what he did.
But man gave him the authority and power that was theirs to give. So yun ang problema, binigay kasi ni Adan at ni Eva at tayo din ganun ang nangyari. Naging nature na natin yun. Yung parang very inferior tayo, takot tayo kay Satanas, kaya tayo ay sumusunod. Nung wala pa tayo kay Kristo. But now, here come God. And He gave no longer only the Spirit, but was in the form of physical flesh. This put the devil in a bad situation because God not only had authority in heaven, but becoming a man gave him authority on the earth. Jesus said in John chapter 5, verse 26 to 27, for as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, but he is the Son of Man. He was referring to the physical body of Jesus. So kaya dun natalo si Satanas eh. Ang Diyos mayroong solusyon. Siya ay espiritu, kaya kailangan niyang magkatawang tao upang yung nawala sa tao ay maibalik ng Diyos sa pamamagitan dito sa Diyos na nagkatawang tao na si Kristo Jesus. Go ahead, Kuya Vince. Alam nyo, kapag talagang naniwala ka dito sa katotohanan na to, iba yung powers na mararamdaman mo sa katawan mo, sa Correct. sarili. Na hindi ba kayo medyo natataka doon sa lakas ng loob ko na lumaban sa pinagdaanan ko? Kasi naniniwala ako yung powers talaga meron eh. So may powers ako against Satan talaga. Kanya hindi ako natatakot dyan sa mga schemes. Schemes talaga ang tawag dyan Yes, kay yes. Satan. Mga Kanya, pakanan. Yan. oo, kaya nga ito importante itong pinag-uusapan natin, di ba? Sige, tuloy natin. Jesus came and exercised God-given authority. The devil tempted him and Jesus never yielded to him. Kaya wala Yes. tayong problema yung tinitempt tayo, yung parang sinasabihan tayo na ganito, mas maganda gawin mo kasi ganyan yan. O bakit gano'n, hindi ka dapat ganito. Mga bulong-bulong ng kaaway, di ba? Hindi ka po pwedeng, kung talagang na kay Lord ka, hindi ka makikinig doon. Kaya importante makilala mo yung boses, makilala mo yung method, makilala mo kung sino yung nagsasalita sa pamamagitan ng sinasabi niya. Kung ang sinasabi niya patungkol sa pag-aaway o separation or conflict, hindi si God John kasi God would never allow conflict with anyone. We are, as Christians, we are peacemakers. Kanya importante na hindi tayo mag-yield kay Satan. Satan lost in every battle with him. Then Jesus took our sins, died for them, went to hell, rose again, and said in Matthew 28:18, all authority has been given unto me in heaven and in on earth. All, walang natira, Kuya Vince. Lahat. Oo, lahat. Lahat ng authority. Kanya, ano pa ang problema natin? Na kay Jesus lahat eh. So kapag ka chami-chami ka kay Jesus o ikaw ay friend, super friends at talagang nakaganon kayong dalawa, abe, sino pa? Sino pa ang dapat kapitan, hindi ba? Doon tayo sa Yes. pinakamagaling. Si Jesus yon. He won back the authority of God had given mankind. When man misused and as God in the flesh, Jesus now had the authority in heaven and on earth. In the very next verse, he said, now you go and you do these things. In effect, he was saying, now I have all authority in heaven and in earth, and I'm sharing it with you. Binibigyan tayo ng kapangyarihan kasi we are co-heirs. Co-heirs of Jesus Christ. So yung kapangyarihan na yun, kailangan tanggapin natin. Original naman dapat ganun eh. Kung hindi yan nagbaliw-baliwan yan dalawang yan, si Adam at si Eva, kung hindi nagbaliw-baliwan yan, walang kasalanan sa mundo, hindi tayo nag-i-struggle at nanginginig si Satanas sa ating mga sinasabi. At tayo ang nagsasabi kay Satanas, lumayas ka dyan, diyan ka, wala kang karapatang lumapit sa amin, diyan ka. Hindi sila po pwede makakilos. Kahit nasa paligid sila, hindi tayo affected. Kailangan hindi tayo affected
ng kaaway ng devil. Yes. This time, however, there is a unique difference in the authority of God has given back to us believers. It is joint authority between us and the Lord Jesus. So talagang co-heirs, magkasama. Kumbaga, sa kingdom, magkasama tayo sa kingdom. Andiyan tayo. It is no longer given to us solely as it was with to Adam and Eve. They could give the authority away, allow the devil to oppress them, and basically be hopeless. Yun ang nangyari sa kanila, na-oppress sila kasi inalaw nila, di ba? Although pwede pa rin tayo ma-oppress, pwede pa rin tayo ma-allow. Kasi nga, yung original sin ni Adam and Eve, nasa atin yun. So kung anong kalokohan nila, pwede natin kalokohan. Kanya yung iba, sinasabi, the spirit is willing but the flesh is weak. Pero kalokohan yon. Hindi dapat weak ang flesh. Kailangan strong ang flesh because of Jesus Christ. So yan yon. It is Amen. like having a joint bank account that requires both signature in order to cash a check. Our authority is shared with the Lord Jesus With and His Jesus. authority is shared Yes. with the church. Tayo yung church. Diba? We are the church. So sinishare yung authority na yon with us. So, I'm sorry for the word. Gonggong ang hindi tumanggap ng otoridad na to. So kung magdadrama-drama ka, kasi ganito, kasi gano'n, ang daming dahilan. Pero ang gusto mo lang yung sinasabi sa iyo ni Satanas. Kaya itigil ang mga kung ano-anong nasa isip. Although we may fail, God is never again going to sign the authority over the devil. Satan is absolutely powerless. He has no ability to do anything in our life except that he deceives you in and what you voluntarily yield to. So kung ano yung binibigay mo, yun lang ang kaya niyang tanggapin. Pero pag wala kang binibigay, wala siyang makukuha sa'yo. Kailangan hindi tayo magbigay. You may give him authority in your life. You may suffer personally for it, but uh, the God-given authority that was given to man will never again pass solely to the devil. Kaya yung word na tetelestai na yan, napaka big sa akin ngayon in everything. Ayan si ate ang mag-a-attest dyan at hindi na niya ako nararamdaman naman kung ano-ano. Kaya yung word na tetelestai na it is finished. Ay nako, wala. Kaya si Kinwet, Kuya Vince, sa totoo si Kuya Vince, exercise yung authority bago pa man tayo mag-usap nito. oo, Kasi he's very oo. conscious of the authority that he has been given because of his oneness in with Jesus. Yung Oo, pakikipag-isa niya kay kaya Kristo. nga nangyari sa akin kaninang umaga yon, 'di ba? Kasi Kaya nga nga, pag-uusapan natin ngayon. correct. Ganon tayo, bakit kaya? Laging ganon. Ganun talaga for us to have a good conversation, to glorify God, 'di ba? Amen. It's now shared between us and the Lord Jesus. Kasama natin yung authority, meron tayo. And He will remain faithful regardless. Kahit na ano mangyari, basta. Sige, go, go, go. Yes, yes. You need to recognize that you're the one who now has the authority and the power. Satan is fighting you with thoughts, and your weapons are such that you can take these thoughts captive. So meron tayong karapatan na alisin yung mga thoughts na yan. Tanggalin yan. Hindi pwede. Di ba? You can recognize that it's wrong for the devil to oppress you physically and find out that the scripture has to say about healing. John 8:32 says, and you shall know the truth and the truth will make you Just free. free. Diba? Diba? John 8:32, tandaan nyo yan. You shall know the truth and the truth will set you free. You're the one who has power and authority. God has given it to you. And the only thing that keeps you from exercising it is
that you haven't yet taken your thoughts captive. So, kailangan natin maging malakas ang loob, malakas ang powers, malakas ang tiwala at pagtanggap kay Kristo na si Kristo ay kasama natin sa lahat ng bagay. Kanya, hindi ako po pwede na mabali sa aking desisyon na ako ay tuloy-tuloy sa Panginoon. Kanya, lahat kayo na nakikinig ngayon, kung ano man ang dinadanas ninyo, kayang-kaya ni Kristo lahat yan. Kayang-kaya. It is, you have used these spiritual weapons to renew your mind and to realize that you have what you have. Kailangan maintindihan natin at ma-admit natin sa sarili natin kung anong meron tayo. It is encouraging to find out that you're the one with the authority and power. Okay. Ito ang prayer ni Andrew Wommack para sa atin. That God will give us the revelation that we, the one Satan trembles at, na kailangan si Satanas ang takot sa atin. Hindi tayo ang takot sa kanya. Kailangan siya ang takot sa atin dahil may powers tayo. You shouldn't be trembling at Satan because you are the one who has God-given powers and authority. If you resist the devil, he will flee from you. That is James 4:7. Okay? Maliwanag ba, mga ka-day? Yes. Kaya hindi ako pumapayag sa kahit na anong kalokohan ni Satanas. At hindi ako hindi ako natatakot, tawagin siya Satanas dahil mayroon akong kapangyarihan over him. Si Satanas, tatawagin ko yan kung sino siya. Sasabihin ko sa kanya kung sino siya sa buhay ko. Wala siyang karapatan sa buhay ko. Dahil si Kristo lang ang niyayakap ko at nagpapayakap ako. Siya lang, wala na iba. Kaya kung ano yung mga struggle na yan, kayang-kaya yan. It has already been done. It is finished. Natapos na ni Kristo ang lahat ng problema. Tetelestai. Okay? O, question and answer na tayo, pero ako mauuna kasi siyam ito. Okay, so magko-question and answer na tayo. Meron tayong 20 minutes. Tama-tama. Okay? Let's move on to our question and answer. Ang ganda ng ating pinag-usapan and we will go further through answering these questions. The first question, Kuya Vince, is ako ang magtatanong. Sige, ikaw tanungin mo. Ako ang magtatanong, tapos ikaw, tapos ako ulit. Diba? Kala ko ako. Okay, ako. So, sa Genesis 3:1, Satan does exist. Totoo yan. But his real power exists in his ability to deceive us. So, meron lang, pandilin lang. Kailangan manlin lang siya para mag-exist sa atin ang kanyang powers. What did the serpent or the devil try to get Eve to question? So, ang ginawa ng serpent, where the devil is into, so, kasi spirit din yung angel kailangan niya din pumasok sa isang physical being, and the physical being na napili niya is the one who's very subtle, very deceiving, yung ahas, at ang ginamit niya to question is God's word, yun mismong salita na sinabi ng Diyos, na God indeed has said it. Parang naniwala naman, nalito si Eva, parang ganun talaga yung sinabi ng Diyos. Yun yung question. Kinote ni Satanas, alam ni Satanas kung ano yung word ni Lord Anong word ng Diyos. So, doon na-deceive si Adan at si Eva. Okay, next question, Kuya Vince. Okay, in Genesis 3:1 also, why do you think Satan used deception? He used deception because he could not make them disobey by force. So, kasi nga, pag pinersa niya, kung sasabihin, sige, itatuan niyo yung Diyos na meron kayo kasi sumama na kayo sa akin. Wala siyang kapangyarihang ganon. Yes. So, dinaan niya lang sa deception. He had to deceive them to give up their authority. So, parang kung yung bata may hawak na gold na sing-sing, hindi pa niya naman alam kung ano yung worth
nung hawak-hawak niyang singsing, merong nagpunta sa kanya, binigyan lang siya ng lollipop, parang nagmumukhang ang bait-bait nung lumapit sa kanya, tapos hiningi yung singsing, binigay niya naman. Kasi parang mas attractive sa kanya yung lollipop. Parang ganun ang nangyari kay Adan at kay Eva. Okay, very Okay, good. next. Sa Yes po. Genesis 1:26 and 28, who gave man his authority? It's God. So, nung create wala pa si Adan nun eh. Ay, wala pa si Adan, si Eva. Si Adan mismo ay binigyan na ng Diyos ng full authority and dominion over the things of the earth. Kaya, walang satanas na pinanggalingan nun. It's God, our God the Father, with the Spirit of God and the Son of God. Yun po yun. So, ako naman Okay. ang magtatanong sa'yo. Oo, sige, go ahead. Kaya pinangalanan ko silang tatlo kasi during the creation nasabi ng Diyos, let us create man. So, Kumpleto let sila us also, actually. May teaching ako dyan tungkol sa identity ni Christ. yes, let us sila dyan eh. So, silang tatlo nandun, they were present. Tsaka sa question number 4, Kuya Vince, ikaw naman, in Psalms chapter 8, verses 4 to 8, how did God create man? Paano nilalang ng Diyos ang tao? Okay, with dominion over the works of His, meaning God's hand. Meron Hands, yes. tayong dominion. Ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan sa lahat ng ginawa niya. So, dito sa mundo, meron tayong kapangyarihan. May pinapanood ako ngayon eh. Ito, Jurassic World, World something. Basta, hindi ko napanood dati. Parang yung tao nag-coexist sa mga dinosaurs kasi nga nakawala na sila. Parang nag-breed na sila at nagkaroon na at may mga dinosaur na nagbi-breed on its own kasi ano sila. Anong tawag doon? Yung parang palaka na they can breed on their own. Hindi nila kailangan ng mate. Basta may tawag dyan, kalimutan ko na. Kung alam nyo, isulat Okay. nyo dyan sa baba. Next time na lang. Oo. Okay. At next time, anuhin natin, i-admit natin yan. Okay. So, yun talaga So, yon na si do- dominion binigay sa atin ni God. Okay? yes. Okay, number 5, 2 Corinthians 4:4. What does this scripture indicate happen? Okay. Ang in-indicate sa scripture is that Satan took man's authority and became the God of this world. Kaya siya kaya tayo, yun yung sinasabi ko kanina, wala na dapat tayong problema kung talagang naniniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus na binigay sa atin. Kanya importante itong pinag-uusapan natin. Super duper importante. Kailangan maniwala tayo na wala ng kapangyarihan ang kaaway o si Satanas sa buhay natin. Kasi nga, binigay na ni Jesus ang kapangyarihan sa atin. Simula siya namatay sa krus, binigay na sa atin yung kapangyarihan, tetelestay na nga, di ba? Next. Yes. Okay, number 6, last question for you. In Matthew 4, verses 8 to 9, do these verses strengthen this point? Yung point nung authority. So, nagpalakas ba itong mga verses na ito sa atin? Oo naman. Kailangan talaga magpalakas sa atin. Kailangan tayo ma-admit natin sa sarili natin na malakas tayo dahil sa mga Bible verses na ibinigay ni Heso Kristo sa atin, lalo na sa New Testament. Diba? Okay, last Yes. 3 questions. In Matthew Yes. 28:18, after Jesus' death and resurrection, who is now all authority in heaven and in earth? So, sabi niya napakalinaw nung sinabi niya dyan, all authority in heaven and on earth is given to Him, Yes. ng Diyos Ama. So, pag sinabi nating all Kuya Vince, may natira pa ba? Wala Siyempre, na, pag all, simot. wala na. Simot. So, Simot. simot, lahat walang natira. All authority is given to Jesus.
At si Jesus naman, binigyan tayo ng authority. So ano pa ang ating tawag dito? Ah, parang nababalisa pa tayo sa mga bagay-bagay. Samantalang yung tinagap natin, may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Bakit takot na takot tayong parang mawalan? Parang takot tayo laging ganon. Si Jesus po, binigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Walang natira sa langit at sa lupa. Pati yung kapangyarihan over Satan, binigay sa kanya. Next, Kuya Vince. Amen. Amen. Sa Matthew 28:18 and 19, to whom has authority been delegated to according to this verse? Delegated sa ating mga believers. Yun din, di ba? Okay, ganito yon na kanina nabanggit ko na yon na si Jesus was given all authority in heaven and on earth. So siya naman idinelegate sa ating mga mananampalataya kay Kristo yung authority na meron siya. Kaya nga sabi ni Jesus, mas marami pa tayong magagawang mga himala dahil mas mahaba yung panahon na nandito tayo sa mundo. Siya yung ministry niya was only 3 years, pero marami siyang nagawa. And sabi ni Jesus, the same power was given to you. So kaya, si Satanas, palayasin nyo dahil wala siyang karapatan sa atin. Resist the devil and he will flee from you. That authority was given to us, the believers. Yes, yes. Okay. Dahil kung tayo ay na kay Kristo, kung talagang tayo ay naniniwala na siya ay namatay at muling nabuhay, yung resurrection niya, tayo will be also resurrected with Him sa Yeah. kamatayan sa kasalanan. So wala nang kasalanan na po pwedeng mag-rule sa ating buhay. So, importante na i-acknowledge natin yung katotohanan na yung powers, wala si Satan kung hindi tayo ang may powers over him. Yes. Okay, last Pero, question. yes. Last question. Go ahead, Kuya Vince. Ikaw ang magtatanong, ano ka ba? Ay, ako ba magtatanong? Ay, ako pala, sorry. Oo. Hindi. Sorry. Talaga. Okay lang. Maraming mga pangyayari. Ephesians 1:9. The exceeding 19. greatness of God's power is toward whom? Yung greatness ng God's power. Yes. Toward In kanino? Ephesians 1:19, the exceeding greatness of God's power is towards us, the believers. Yung exceeding power ng God, alam nga namang ibigay kay Satanas, kaaway niya yon. Oo nga. Di ba? Kaaway niya yon at nakikipag-agawan sa kapangyarihan ng Diyos. Ba't niya bibigyan yon ng Correct. kapangyarihan? So, Correct. tayo na anak ng Diyos at tayo na bahagi ng katawan ni Kristo at si Kristo binigyan ng authority because we are a part of the body of Christ, tayo po ang binigyan ng exceeding power or greatness of God's power. Tayo po yon. Correct. Para sa atin po yon ng mga mananampalataya. Kaya huwag kayo mag-alala kung sabi, mahina kasi ako. Pag sinabi mong gano'n, parang mahina yung Diyos sa tinanggap mo. Di ba, Kuya Vince? Dahil ang pinakamakamangyarihan sa lahat ay ang Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala na po tayong aalalahanin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya at kilalanin natin siya at makipag-usap tayo sa Kanya palagi sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang mga salita at sa ating pananalangin, katulad ng ating mga napag-aralan previously. Go ahead, Kuya Vince. Yes, yes, yes. Ay nako, talaga naman. Di ba? Bottom line sa ating pinag-uusapan, may kapangyarihan tayo. May powers. Yes. We need to Yes. acknowledge these powers at maging solve. Ano ba yung pakiramdam na, ay, solve ako talaga. Parang ako, solve ako kay Kristo. Kasi yung kapangyarihan niya, feel na feel ko yung kapangyarihan na yan. Hindi ako Yes. papaya. Diba, ang dami mga interruptions. Sige lang. Ano sabi ni First Lady? Bring it on. Hindi ba? Eh ano nga naman, First Lady siya has the powers, no? Di ba?
or tayo, we have the powers kasi tayo ay co-heirs of Jesus Christ. Yeah, don't feel so inferior kasi tayo ay nakahihigit Oo. sa anumang meron si Satanas. Wala Yes. siyang wala siyang kalaban-laban sa atin sapagkat ang may-ari ng lahat ng kapangyarihan ang siyang nasa atin. At yun naman ay Correct. pinagkaloob sa atin, yung kanyang Kaya lang, kapangyarihan. meron lang akong babala na wag naman tayong lumagpas, hindi kas kamukha ng isang pastor na sinasabi siya si Kristo. Hindi tayo si Na Kristo. oo, parang siya na mismo. Siya na yung Hindi. appointed son. Hindi. Tayo ay may kapangyarihan katulad ni Kristo na magpalayas ng kalokohan, Ng magpalayas demonyo. ng kung ano-anong emosyon na ibinabaon Pakana. sa atin Yes. Mga ni, pakana. ni Satanas. Yan, hindi natin pwedeng anuhin yan. Okay? So, on that note, mga kaday, let us pray. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng kabutihan mo ay napakasarap ng pakiramdam na lahat is in order. Napakasarap ng pakiramdam na all is well with everything that is going on, mga kung ano-anong mga disturbances or distractions, Lord. Hindi. Hindi tayo mawawala o madidiskaril. Kailangan talaga, ito ang prayer ko sa nakikinig ngayon sa ating mga kaday. O Panginoong Hesukristo, lakasan mo ang kanilang mga loob na maniwala sila sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magiging kung sino ang binigay mo sa amin na kami ay maging. So Lord, thank you very much for the powers. Thank you very much for the wealth, the healing, everything is tetelestai. Tapos ng lahat Yes, Lord. yan, kaya hindi na kami kailangang mag-isip pa ng kung anong mga masasamang mangyayari kasi walang masamang mangyayari dahil sa kapangyarihang ibinigay mo sa amin. So thank you very Amen. much for these powers. At muli kaming nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, na kami ay nasa laylayan mo na kumakapit at nagbibigay ng aming buhay sa iyo sa paanan ng iyong krus, O Panginoon. Maraming salamat. At pinagdadasal ko ang lahat ng aming mga kadet, ng mga nakikinig ngayon, Lord, that we are all in you, with you, and through you. Thank you, Amen. God. At maraming salamat sa istasyon na ito na ipinagdadasal namin ang himpilang ito na talaga naman na magiging kaaya-aya sa iyo ang kanilang mga trabaho para sa kalwalatian mo sa iyong ubasan at kami ay nagdadasal ng buong buo sa himpilang ito na lahat-lahat ng aming mga kasamahan, lalo ang mga technical people, Panginoon, alam mo kung sino-sino sila at Amen. ito ay aming itinataas ng lahat-lahat sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng may-ari nitong himpilan na ito dahil sila po ang dahilan kung bakit kami nandito at nagpapatuloy na nagbibigay biyaya at kaluwalhatian sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng ito. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo at ang aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. 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 So, sa mga kaday natin dyan, enjoy the victory that God has given us. So, ang ating laban ay from victory to victory. Yes. We are more than conquerors, di ba, Kuya Vince? So, Yes. ano pa ang ating alalahanin? Ibigay natin lahat sa Diyos sapagkat siya ang may akda ng lahat ng mabubuting bagay at ang binigay sa ating kapangyarihan. Let us exercise it para mawala ng influensya ang kaaway ng Diyos sa ating kapaligiran. Sapagkat pag pinalayas natin siya, lalayas siya sapagkat siya ay nakikinig at iginagalang ni Satanas ang otoridad o kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yan, amen. Ayan na, natapos na ang ating isang episode na napakaganda ngayon. At next week, nako, First week, healing is in the atonement.
Nako, eto na. Tetelestay na tong tunay na tong tetelestay. Yes. Yes, Kuya Vince. Ano na, that will be first week of May na. May na tayo next Yes, week. yes, yes. Last Saturday na tayo ngayon ng buwan ng Abril. So Mhm. papasok na tayo sa May. So Oo, may mga bagong biyaya si Lord na darating. amen. Oo, may mga banta-banta daw mag-uulan dahil sa sobrang init. Nakahari nawa ay mag-uulan naman. 'Di ba? Wag Kuya naman Vince, masyado, pero Kuya mag-uulan. Vince, kahapon, nag-brown out sa amin sa Bicol, sa Camarines Sur. Kasi biglang umulan ng malakas, pero konting minuto lang. Malakas na ulan. So parang naiisip ko, baka nga talaga after this, dahil sa sobrang bumigat na yung vapor sa taas, talagang babagsak ang ulan na medyo malakas. Hindi daw, malakas po yung ulan pero hindi natagalan. So we will be expecting more rains next time. Pero Yes. ipanalangin natin na dapat controlled, that it would not cause any harm to this world, for God is going to protect us from all those things. Amen. 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 Okay, sige, maraming salamat at anong tawag sa inyo ng babay? Diyos mabalos, hindi ba sa inyo ba 'yon? Ah, iyo. Pasalamat Diyos mabalos po sa inyong gabos, sa inyong paghinanyog, Diyos mabalos sa inyong gabos. sa inyong gabos. Yan. Mabalik giraray kami sa masunod na Sabado, didi sa programang A day without a grace. And Kuya Vince. Si Kuya Vince mag-aaral na yan ng Bicol because he'll be with us soon. Bye-bye everyone. Oo, pagdasal nyo. Salamat po. Bye. See you. Yes, see you.